Medyo ilang oras ho itong nagbantay. Makita lang ho itong si Sara Duterte. Maraming NBI ang nagbantay dito kay Sara Duterte. Mga kaibigan upang makita. Subalit bigla hong Maaga pa lang, nag-aabang ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte. binaliwala ni Sara Duterte ang subpena ay kailangang arestuhin din ng NBI. Ayon ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ang mas matindi. Mga mahal kong taga-subaybay, matagal inabangan ng NBI itong si Sara Duterte. Subalit pinagtaguan ang NBI, sumuksok doon sa kanyang sulok ng pinagtataguan itong si Sara Duterte. Natakot to sa NBI, hindi po natin alam kung bakit gano'n na lang ang takot nito si Inday Sara. Matapang ho kapag umaharap sa social media, pag nagpe-press conference, na lagi sinasabi ni Inday Sara ay wala siyang kinatatakutan. Subalit nang kukunin na ho ng NBI para sagutin ang karapat-dapat na sagutin niya, ay bigla hong nagtago, datapwat binantayan ho ng NBI. Subalit tuluyan hong nagtago. Mga kaibigan, sa puntong iyan ay nagbitaw ho, nagbabala, nagbigay ng taning na at ultimatum ang NBI laban ho dito ho kay Sara Duterte. At kapag may pagkakataon po kayo, ay samahan niyo po ako na pakinggan, panoorin, unawain itong ibabahagi ko po sa inyo. Latest update tungkol dito kay Sara Duterte na binantayan ng NBI. Subalit, alam niyo ho ang ginawa ni Sara Duterte. Heto, ibabahagi ko po sa inyo ang aksyon ni Sara Duterte na nagbigay daan para bigyan ng ultimatum ng NBI. Heto po, samahan niyo po akong pakinggan, panoorin, mga mahal kong taga-subaybay. Shout out po sa lahat. Eto. Hindi naman sumipot si Vice President Sara Duterte sa sabina ng NBI tungkol sa banta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. No-show na nga siya, meron pa siyang dalawang hiling. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Maaga pa lang, nag-aabang ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte. Pinagpapaliwanag ng NBI si VP Sara matapos niyang pagbanta. Napakaliwanag ho ang sinabi ng NBI na maaga pa lang ay nagbabantay na siya. Nagbabantay na sila dito ho kay Sara Duterte. Medyo ilang oras ho itong nagbantay. Makita lang ho itong si Sara Duterte. Napakadaming NBI. Kita niyo diyan sa sa ika nga po ibinahagi ko po sa inyong news. Maraming NBI ang nagbantay dito kay Sara Duterte. Mga kaibigan, upang makita. Subalit bigla hong nagtago. At saan nagtago itong si Sara Duterte? Ito po mga kaibigan, napakarami pa nating matutuklasan. Sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Mag-aalas 8 ng umaga, dumating ang abogado ni VP Sara, pero wala ang bise. Naunang hiniling ni VP Sara na i-reschedule ang pagharap niya sa NBI. Mabangga kasi ito sa pagdinig ng Kamara tungkol sa confidential funds ng kanyang opisina. Para makapunta siya sa NBI, nagparaya ang Kamara at ipinagpaliban ng Ito mga kaibigan, yung naganap na kailangang imbestigahan si Sara Duterte. Muli kong ibinahagi po sa inyo dahil binigyan ho ng ultimatum ng NBI kung hindi pa magpakita itong si Sara Duterte ay pwede nila itong arestuhin
pwede nila itong ano pa man na legal na gawin ng NBI ay gagawin dito kay Sara Duterte. Pakinggan pa po natin. Hearing ngayong araw, pero hindi pa rin siya nagpakita sa NBI. Ay matindi ho ito. Buhat doon sa kanyang pinagtataguan ay tinatawanan lang po at niloloko ni Sara Duterte itong mga congressman, itong NBI, pinapaikot siyempre ang taong bayan. Ito pa, pakinggan po natin at napakarami pang matutuklasan dito. At paglabag umano sa anti-terror law. Bukod dyan, may dalawang request pa si VP Sara. Yan ay ang malinaw na kopya ng reklamo at posibleng katanungan tungkol sa isasagawang investigasyon. Mantakin nyo? Nandito na naman tayo. Ano ang masasabi nyo po, mga mahal kong taga-subaybay, na humihingi si Inday Sara ng kopya ng posibleng itatanong ho sa kanya? Ano ito, kalukuhan itong mga request mo, Inday Sara? Abogado ko pa naman, ba't hindi mo alam ang legal na paraan na kapag iniimbestigahan ng tao, katulad mo na iniimbestigahan, ay kailangan pa bang humingi ng dapat itanong sa iyo? Aba, ay daig pa ito ng ano? Ay abogado nga ito, katulad ng sinasabi ko, dapat alam nito ang legal na paraan. Ang problema nga ay abogadong polpol. Niluluko ang sarili niya. Uulitin ko, ang request ni Inday Sara sa NBI ay kung pwede, ay bigyan sila ng kopya ng posibleng katanungan na itatanong kay Sara Duterte kapag inimbestigahan. Sa matinong tao ho, ang pag-iisip, hindi dapat yan ng request dahil hindi naman po pwede ho, bawal yan eh. Kaya nga nag-iimbestiga ka para madig, mahalungkat, mahukay ang buong katotohanan. Paano ka pahihingi ng mga katanungan sa magtatanong mo? Siyempre gagawa ka diyan ng anumang palusot at scripted na mangyayari. Anak ng katakot-takot. Sa bagay, hindi na po tayo nagtaka. Dahil ang pawang kaisipan nitong si Sara Duterte ay kailangan na talagang ipasuri ho sa espesyalista na albularyo. Hindi ako may sabi, nagbabatayo tayo sa mga galawan niya noong pa ito. At hanggang ngayon ho, may batayan tayo para maipasuri ho ito sa pinakamalapit na ika nga po'y albularyo. Aba, ito pa. Matindi ho ito. Panluloko na yun eh. Kaaralan namin. Under normal situation, hindi talaga dapat. Ang Department of Justice naman, rerespetuhin daw sakaling magdesisyon ng ombudsman na sila ang manguna sa investigasyon kay VP Sara. Wala pong problema. Ako po ay rumerespeto. Ganun lang po. That is their prerogative. We will respect them. Ganun pa man, sa gitna ng lahat ng nangyayari, ang DOJ po will continue to stand up for justice, national security, and the rule of law. Nako, biglang umiiksi ng ombudsman. Sa bagay, karapatan mo nila kasi ombudsman. But yan ho, ay tanim ni Digong. Appointee ni Digong ho yan, kaibigan ni Digong ang ombudsman. Ngayon pa lang ho, hindi naman tayo conclude. But ang public opinion ko po, kapag ang investigasyon ho ay napunta sa ombudsman, ay mawawala po lahat ang kaso na yan. Malilinis ang pangalan nitong si Inday Sara Duterte. Yan po ay tanim ni Digong. Bata ni Digong yan, appointee ni Digong. Kaya ngayon ho, biglang pumasok sa eksena. Na sila ang mag-iimbestiga? But anyway, karapatan ho nila yan. But balikan po natin ang vlog na ito. Kapag sila ang nag-iimbestiga, ang ombudsman. Wala akong katiwa-tiwala ho diyan eh. Magamat matatalino po yan. But alam ko ang papanigan yan ay si Sara Duterte. Dahil tao ni Sara Duterte yan, tao ni Digong, mga kaibigan. Saka po natin bigyan ng full commentary dyan. Ito pa. Pina na rin ng NBI ang ibang kasama ni VP Sara sa online video conference kung saan siya nagbanta kay Pangulong Marcos. Hindi sila pinangalanan ng NBI pero... Nako, ayan na naman. Maraming nadadamay dito sa kalukuhan ni Inday Sara Duterte. Mayroon pong mga sinupina pa. Dapat lang isupina dahil marami itong kasangkot, mga kaibigan. Ito.
Haharap daw ang mga ito sa susunod na linggo. Sa December 11, ang panibagong schedule ng sabina ni VP Sara. At ayon sa NBI, sakaling no-show ulit siya, walang pasabi, nangangahulugan daw ito na wini-waive niya na or isinasantabi ang kanyang karapatan na mapakinggan. Nagbabalita mula sa front. Kung sakaling hindi umattend, uli doon sa itinakda na hearing, ay gagawa na ng anumang aksyon ang NBI. Ha? Eh, sabi nga ng iba, ay pwedeng arestuhin ito eh. Katulad ng ginagawa ng NBI. Ha? Ay kapag normal na tao ho, mga mahal kong taga-subaybay, ang sinusubpina ng NBI, kapag hindi ho sumipot sa anumang patawag na nakasaad sa subpina, ay inaarestuhan kasunod. Tingnan po natin dito dahil tinutulak din noon ng taong bayan na kapag binaliwala ni Sara Duterte ang subpina, ay kailangang arestuhin din ng NBI ayon ho sa mga public opinion. At siyempre, sa karanasan po natin na pagtalakay at pagmasid, yan no ang ginagawa din no ng NBI sa mga hindi rin may respeto sa subpena na kailangang ipatupad din dito kay Inday Sara Duterte. Ang maliwanag ko dito ay binantayan ng NBI itong si Inday Sara Duterte, subalit mga kaibigan, tuluyang nagtago, hindi nagpakita mga kaibigan sa NBI at gustong tumakas sa takasan ang kanyang dapat panagutan at sagutin diyan sa NBI kung ano man ang dapat kaharapin niya. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pakisupport po aking second YouTube channel, Andy's Vlog. Nandiyan po sa comment section ang link. Pakisubscribe niyo po. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat.